everyone! Welcome back muli dito sa ating YouTube channel. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At para naman sa mga subscribers natin na nasa ibayong dagat, nasa abroad, isang napakalaking sakripisyo ang ginawa upang may mabago ang kanilang buhay at buhay ng kanilang pamilya. Dasal ko po lagi ang inyong kaligtasan. Welcome po! Ngayon naman, tutungo tayo sa kabuuang chart ng mga pig para sa 2026 kung saan mas pinasimple, mas pinagaan at makikita nyo on the screen ang apat na mahalagang aspeto ng inyong buhay mga pig. Aspeto ng inyong karera, aspeto ng inyong pera o kayamanan, aspeto ng pag-ibig at relasyon, at aspeto ng inyong kalusugan. Bawat linya ay may sinisimbolo, may nire-represent ang mga ito. Ang kulay blue o bughaw ay para sa inyong karera, hanap buhay o negosyo. Ang kulay dilaw o ginto ay para sa pera at kayamanan. Ang kulay orange ay para sa pag-ibig at relasyon. At ang kulay berde naman ay para sa inyong kalusugan. Tingnan natin ang kulay blue. Magsimula tayo sa kulay blue. Hindi ganoon kasama ang January o ang simula ng taong 2026. Kasi nasa above 60% nga ito, as you can see, na kulay blue na linya. Aangat at gaganda pa ito on February. Bahagyang magkakaproblema kayo sa aspeto ng inyong karera pagdating ng Marso. Tuloy-tuloy na ito'y gaganda April hanggang May. Ngunit, babala paghandaan kasi may pagbulusok. Mayroon kayong problema na haharapin sa aspeto ng inyong karera, hanap buhay o trabaho sa June and July. Although magiging okay sa August at mamimaintain ito September hanggang October, paghandaan ang November dahil ito ang pinakabagsak, pinakamababa, pinaka-problemado ka sa aspeto ng iyong karera at hanap buhay. Ngayon, na alam nyo na, mapaghahandaan nyo ito. Hindi ko kayo tinatakot, but rather, binibigyan ko kayo ng forecast para alam ninyo kailan kayo dapat handa at hindi kayo makikipag-away sa mga kasamahan sa trabaho at kailangan nyo makinig sa mga boss ninyo. Alam ninyo kasi alam niyo kailan iiwas, okay? At ilalagay ang inyong sarili sa safe zone. Kasi ang mga buwan ng Marso, tulad ng buwan ng June, July, at November, ito yung mga buwan na dapat kalma lang kayo. Be neutral and stay away from the fire. Lumayo sa apoy para hindi kayo masunog. Ibig sabihin, lumayo kayo sa malalang gulo sa loob ng kumpanya. And kung may pagbabago man ng liderato sa loob ng inyong kumpanya, just go with the flow, give time to adjust and embrace sa bagong management. Sa aspeto naman ng pera at kayamanan, napakaganda ang simula ng taong 2026, nasa 80% ito. At ito'y magtutuloy-tuloy na maganda on February. Bahagyang bababa on Marso. Ibig sabihin, may mga pagwawaldas ka na mararamdaman dito. May mga pagkakagastusan ka sa pagbagsak on March. Although makakabawi ka on April, siguro may mga blessings na darating, pero marami namang pagpapalabas ng pera sa buwan ng Mayo. Aangat at babalik muli ang 2026 June na magiging marami ang blessings sa aspeto ng pera. Bahagya itong bababa from July hanggang August. At mababa ito talaga on August. Kaya, di ba sabi, save for the rainy season. Mag-impok, mag-save, magtabi. Aangat ito on September, on October. At ang buwan na ito, itong mga buwang September and October, will be your month na talagang higpitan ang sinturon dahil isang malaking paggastos o kawalan ng pera, pahirapan ng pagpasok ng pera ang mangyayari on November. Although makakabawi ka naman at magtatapos ng maganda sa December 2026. Sa aspetong pag-ibig at relasyon naman po tayo, neutral. Hindi ganun kasama, hindi ganun kaganda ang simula ng January 2026. Gaganda pa ito, magtutuloy-tuloy from February hanggang March. Ngunit, paghandaan, haharap ka ng mga pagsubok bilang mag-asawa, bilang may manliligaw, bilang may partner. From April, May hanggang June.
August, September, and October, just consider this as hindi talaga maganda sa aspeto ng pag-ibig at relasyon. Kaya, iwasan ang awayan. Iwasan ang hindi pagkakasunduan. Although, babawi ka, October up to November, at bahagyang bababa ng konti sa pagtatapos ng taong 2026. Sa kalusugan naman, napakaganda ang pasok, neutral sa January, magiging maganda on February, pero wag magpakakampante, lifestyle check your lifestyle, kinakain ninyo, yung exercise, and how you manage stress. Kasi bahagyang bababa on May ang inyong kalusugan, ibig sabihin magkakasakit ka, and bagsak ka on April. Ibig sabihin, haharap ka ng malaking hamon sa aspeto ng inyong kalusugan. Yun nga lang, ang napakaganda sa inyo, Pig, ay makaka-recover ka ng maayos at mabilis. May, June, July, August, September, October, November. Tuloy-tuloy ito maganda. Although may bahagyang pagbaba on August, but you have nothing to worry. Kailangan nyo lang paghandaan na ang pagtatapos ng 2026, that's December, ay magiging maganda. Iangat nyo yan. Yung pababa na linya na kulay green, kaya nyo yang baguhin at pwede nyo yang paangatin. Papaano? Regular health check-up, monitor what you eat, have enough rest, huwag magpapadala sa stress. Okay? Exercise and do outdoor activity or activities. Maging aktibo lagi. Ayan po sa screen natin ang mga bag ng pag-asa na pinagagawa po natin para sa mga mahal natin na mga bata na nasa mahihirap at mga liblib na lugar. This year, target natin yung mga naapektuhan ng lindol at mga pagbaha dahil sa bagyo. Sa mga gustong tumulong po binigay ko na po kanina yung bank account, ibibigay ko po ulit. That's the RCBC Peso account, that's the BPI Peso account, and then dyan na rin po yung GCash account po natin.